Minsan na bang sumagi sa isip mo kung bakit ginawa ang Batas Republika 8423? Bago natin alamin yan, ay hayaan niyo munang ako ay magpakilala. Ako po si Francel Nieva, kasamang aking mga kasapi sa Group 4 ay ipapakita ang 10 halamang gamot na isinusulong ng Department of Health o DOH. Saksi tayo na ang Pilipinas ay nagsimula sa simpleng kabuhayan at mga espiritual na kasanayan na ipinasa mula sa ating mga ninuno, kung kaya ay kilalang-kilala natin ang mga tradisyonal na manggagamot na kung tawagin noong kapanahunan ay herbularyo, na kung tawagin naman natin ngayon ay albularyo. Sila ang gumagamit ng iba't ibang mga halamang gamot upang gamutin ang parehong pisikal na karamdaman at emosyonal na suliranin. Gayunpaman, hindi lahat ng kanilang pamamaraan ay napatunayan ng siyensya na parehong ligtas at epektibo. Kaya ang batas na Republic Act 8423 ay inimplementa noong panahon ng pamamahala ng dating Pangulong Fidel Ramos noong Disyembre 9, 1997. Tinitiyak ng batas na ito na ang mga gawa ng tradisyonal na manggagamot ay naaayon sa makabagong pamantayan ng kalusugan. At para masiguro na ang mga alternatibong lunas ay parehong ligtas at epektibo. Bago namin ipakilala ang mga halamang gamot na ito, atin munang alamin ang tungkol sa Republic Act 8423 o Traditional and Alternative Medicine Act of 1997 o TAMA. Ito ay isang batas na lumilikha ng Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare upang pabilisin ang pagbuo ng tradisyonal at alternatibong pangangalagang pangkalusugan sa Pilipinas. At ngayon, ating alamin kung anong mga halamang gamot nga ba sa ating kapaligiran ang mabisang gamitin para sa ating mga karamdaman. Kilala ang mga halamang ito bilang Santa Labi o Sambong, Acapulco, Nyog-Nyogan, Tsaang Gubat, Ampalaya, Lagundi, Ulasimang Bato, Bawang, Bayabas at Yerba Buena. Ang unang halamang gamot ay sambong na mayroong sayantipikong pangalan na Blumea balsamifera, isang halaman na umaabot ng 1 1/2 hanggang 3 metro ang taas, na mayroong magaspang at mabalahibong dahon, habang ang mga batang halaman kasama ang matatandang halaman ay maaaring paghiwalayin kapag mayroon silang 3 o higit pang mga dahon. Ito ay kadalasang ginagamit para sa anti-edema o pamamaga, diuretic o para sa daluyan ng ihi, at para sa bato o kidney stones. Sa paghahanda naman ng sambong ay pakuluin ang tinadtad na dahon na may tubig sa loob ng 15 minutos hanggang sa isang baso na lamang ang matira. Palamigin at salain ng pinakuluan at hatiin sa 3 bahagi. Inumin ang isang bahagi 3 beses sa isang araw. Ang Acapulco Cassia alata ay kilala sa Pilipinas bilang isang halamang gamot na may iba't ibang gamit sa tradisyonal na medisina. Ang mga dahon nito ay madalas na ginagamit para sa paggamot ng mga skin diseases tulad ng eczema at fungal infections dahil sa kanilang antimicrobial properties. Ang Acapulco ay isang malago at medyo malaking palumpong o maliit na puno na maaaring umabot ng hanggang 3 metro ang taas. Ang mga dahon nito ay compound, nangangahulugang binubuo ito ng maraming maliliit na leaflets na magkakasama sa isang tangkay. Ang mga bulaklak ng Acapulco ay makulay, karaniwang dilaw na may mga pulang tingi na matatagpuan sa dulo ng mga sanga. Para sa preparasyon, ang mga sariwang hinog na dahon ay durugin. Pagkatapos, ipatong ito sa apektadong bahagi 1 hanggang 2 beses araw-araw. Ang Chinese honeysuckle o mas kilala bilang nyug-nyugan dito sa Pilipinas ay isang vines na nagbubunga ng maliliit na prutas at tribes sa ating mga bakuran. Ito ay through stem cutting through 20 cm in height with seed sourced from mature and dried but newly opened fruits. Ang mga buto ng nyug-nyugan ay ginagamit para sa anti-helmintic. Ibig sabihin, tinatanggal ito ang mga parasitikong bulate. Nakain ang buto nito ng hilaw 2 oras bago ang huling pagkain ng pasyente.
Sa may edad naman na 8 hanggang 9 ay kumuha ng 6 na buto. Para naman sa may edad na 10 hanggang 12 ay kumuha ng 7 buto. At mahalagang tandaan na ang gamot na ito ay hindi dapat ibigay sa mga batang wala pang 4 na taong gulang. Para sa matatanda, kumuha ng 10 buto at para naman sa may edad 4 hanggang 7 ay kumuha ng 4 na buto. Tsaang gubat or Carmona retosa, also known as wild tea or forest tea, is isa pong halamang gamot na mayroong maliliit at shiny or kumikislap na mga dahon. Kadalasan po nating natatagpuan ang mga tsaang gubat sa kagubatan. Ginagamit po natin ito sa diarrhea or pagtatae and sa pananakit ng ating tiyan or stomachache. Sa pag-prepare naman po ng tsaang gubat para sa diarrhea or pagtatae, kailangan lang po nating i-chop ang mga dahon at pakuluin sa 2 basong tubig for 15 minutes. Hayaan lang pong kumulo, tapos i-strain natin at palamigin ng kaunti saka po natin iinumin. Sa pananakit naman po ng tiyan, nagagamit po or piniprepare po natin ang tsaang gubat. Sa pag-chop din po ng mga dahon niya, pakuluin po natin siya ngayon sa 1 basong tubig naman po. For 15 minutes also, hayaan lang po natin siyang kumulo. Then pagkatapos, palamigin or strain, saka po natin inumin. Ayan po ang tsaang gubat or forest or wild tea for diarrhea at stomachache. Ang ampalaya o bitter gourd sa Ingles at may scientificong pangalan na Mamordica charantia ay isang baging na may mga maliliit na tila sinulid na tangkay na umabot ng 20 cm. Ang mga dahon nito ay hugis puso at may sukat na 5 hanggang 10 cm. Ang bunga nito ay kulay berde, may kulubot na balat at may patusok na dulo. Kilala ito dahil sa mapait nitong lasa. Ngunit puno ito ng benepisyo sa kalusugan, lalo na sa pagkontrol ng blood glucose or sugar level. Ang ampalaya ay nakakatulong sa pagpapababa ng sugar level sa dugo, lalo na sa mga may diabetes mellitus na hindi gaanong gumagamit ng insulin. Para sa paghahanda, hugasan ng mga dahon nito at hiwain ng manipis. Ang 6 na kutsarang dahon na nahiwa ay pakuluan sa 2 baso ng tubig sa loob ng 15 minuto. Huwag itong takpan, palamigin at salain. Uminom ng 1/3 cup 3 beses sa isang araw pagkatapos kumain. Ang video o wala sa scientific na pangalan ng Text ay isang produksyon na mayroon sa karamihan ng tubos ng mga antibiotic. Ang labindi ay mayroong kulay ng bulaklak na hugis sa plano. Ang labindi ay ginagamit upang gumutin ang ilang pang kondisyon, kagaya ng sika, dugo, lagnat, pananakit, dysenteria, sipon, ang mga sakit sa balat, sugat, sakit ng ulo, rayuma, pilay, pasa, o mga hanggang sa mga infection. Bukod pa rito, ginagamit din ito bilang aromatic bath ng mga may sakit. Para sa mga sakit sa balat o sugat, maghanda ng pinagpakuluan ng dahon ng labindi, saka ito ihugas at ilinis sa apektadong bahagi ng katawan. Para sa sika, ubo at lagnat, pakuluan ng sinagdad ng sigaw ng prutas o dahon ng labindi sa 2 baso sa loob ng 15 minutos hanggang 1 baso na lamang ang matira, saka ikaw sanay. Para naman sa dysenteria, sipon at pananakit, pakuluan ng 1 dahon ng dahon o bulaklak ng labindi hanggang makagawa ng 1 baso ng pinagpakuluan at ininulit ko ng 3 beses sa isang araw. Para naman sa mga sakit sa ulo, ang bulit-bulit na dahon ng labindi ay maaaring ipasok sa dito. Para sa rayuma, pilay, pasa o kagat ng mga insekto, bigyan ang dahon ng labindi at ipakit ang pagkagong bahagi ng katawan. Ulasimang bato. Itong herbal plant na ito ay nakakatulong sa mga lowers uric acid and gout.
Ang texture po ng dahon na ito is heart shape and green po siya. Then shiny na parang silver po yung texture ng dahon. Then makikita po itong dahon na ito sa garden, sa yard. Tinatawag din po itong pansit-pansitan. Ang pag-prepare po ng dahon na ito is iboboil mo po siya. Kukuha ko po ng 1.5 glass of water. Then papakuluan mo po siya. Pag napakuluan mo na po siya, i-drain mo po siya, then i-divide mo po siya into 3. Pwede mo po siyang inumin in 3 times a day. Bawang o garlic na may scientific name na Allium sativum. A low herb and grows up to 60 centimeters high. Leaves are flat and linear. Bulbs consist of several tubers. Ang bawang ay pwedeng gawing gamot sa hypertension o high blood at sa sakit ng ngipin. Pwede din po itong makapagpababa ng cholesterol level sa ating dugo. Ang preparation po nito ay may be fried, roasted, soaked in vinegar for 30 minutes, or blanched in boiled water for 5 minutes. Take 2 pieces 3 times a day of after meals. Ang bayabas o guava sa Ingles ay isang puno na humigit kumulang 4 hanggang 5 metro ang taas na mayroong maliliit na puting bulaklak at bilog o hugis itlog na mga prutas na kinakain natin ng hilaw. Ang mga dahon nito ay maaaring gamitin panghugas ng mga sugat, gamot sa sakit ng ngipin at pagtatae o diarrhea. Ang mga dahon nito ay pinapakuluan at ginagamit pang mumog o kaya naman ang mga dahon nito na bagong kuha at dinidikdik ay ginagamit para sa sakit ng ngipin. Dapat hugasan ng mabuti bago dikdikin o tagtarin. Pakuluan ng 15 minuto sa mahinang apoy, huwag takpan ang kaldero at palamigin bago gamitin. Ang yerba buena ay kilalang halaman na may malamig o mint na lasa at mabangong amoy. Ang dahon nito ay gamot sa kabag, rayuma, sakit sa mga kasukasuan at sakit sa ngipin. Ang dahon nito ay karaniwang nilalaga o hinahalo ito sa inumin upang magamit bilang gamot. Maaari din itong dikdikin at ipantapal sa ilang kondisyon ng balat. Kung dumadanas naman na pagkahilo, maaaring ipaamoy ang dinurog na dahon ng yerba buena. Para sa sakit ng iba't ibang parteng katawan, magdagdag ng dahon ng yerba buena at ito ay pakulo sa tubig. Para sa rayuma at sakit ng ulo, durugin lamang ang dahon nito at pigain at ipahid ito sa masakit na